Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1136, when the procession from Borek came to our house, carrying him who was to be reposed in our chapel, I heard a voice coming from the host. Here is my repose. During benediction, Jesus gave me to know that soon a solemn moment would take place on this very spot. I am pleased to rest in your heart, and nothing will stop me from granting your new graces. This greatness of God floods my soul, and I drown in Him. I lose myself in Him. I am melting away in Him. Ang prosesyon mula sa Borek ay dumating sa aming tahanan. Dala-dala siya upang doon sa aming kapilya manahan. Narinig ko ang isang tinig na nagmumula sa ostia. Dito ang aking kapahingahan. Sa panahon ng benediction, ipinaalam sa akin ni Jesus na sa lalong madaling panahon, ang isang taimtim na pangyayari ay magaganap sa mismong lugar na ito. Ako ay nalulugod na manahan sa iyong puso at walang makakapigil sa akin sa pagbibigay sa iyo ng mga grasya. Ang kadakilaan ng Diyos na ito ay bumaha sa aking kaluluwa at ako ay nalulunod sa Kanya. Nawala ang aking sarili sa Kanya, natutunaw na parang yelo. This is the procession of the Blessed Sacrament siguro, no? Kasi ang sabi niya ay may narinig siyang tinig mula sa ostia. Kailan ba nagaganap yan yung procession? Ang Blessed Sacrament karaniwan, halimbawa sa Divine Mercy, kapag unang biyernes ng buwan, that's the devotion to the Sacred Heart of Jesus. Na after the Holy Hour, iniikot siya iniikot sa buong simbahan, tinatapat sa mga tao. That is meant for healing of whatever kind. Nung panahon naman ng COVID, we see posts, no, regarding priest going around the town, dala-dala yung banal na sakramento, iniikot sa mga bayan, kabayanan, ganun, ano. Kasi hindi nakakalabas ang tao. So, ang ginawa nila, yung mismong si Jesus na yung inilalapit sa mga tao. Kasi ang Blessed Sacrament, may ano yan di ba? May fixed na lugar yan sa simbahan, sa tabernakulo. Hindi naman yan kung saan-saan nakalagay. So, the devotion, ito sa mga nagde-devotion, diyan sila sa harap ng banal na sakramento. Tapos inilalabas yan kapag mga special occasion, ba Holy Hour, ganun. Ngayon, dahil hindi naman nakakasimba ang mga tao, hindi nakakalabas. So, the priest went out of the church, no? Dala-dala yung banal na sakramento, inilibas mula dun sa kanyang tahanan at inilapit sa mga tao. This is very sacred, no? Mataas yung reverence natin sa Blessed Sacrament. You will notice na kapag ibinababayan, kita nyo may hawak, hindi yan hinahawakan directly ng pare. If you notice, may hawak pang cloth, puting cloth ang pare, hawakan yan pag tinataas or iniikot. Hindi siya bare hands kasi our hands are dirty. So talagang with extreme care, with extreme love, no? Ganun yung pagpapahalaga, reverence, no, sa English. Reverence natin to the Blessed Sacrament because we know that Jesus is there. Jesus is alive. No, it depends on your belief, pero kung naniniwala ka na nandun si Jesus, na siya ay nananahan doon, you will also
bow your head. You will also kneel on the floor or even or genuflect for that no matter. So, ganun ang pagpaparangal natin at pagpapahalaga sa banal na sakramento. Ganun din kapag ito ay kapag communion. So, mapapansin nyo, tinatakpan pa yan, di ba? Habang dadalhin yan doon sa ano, no, mga tao para isubo. Bago ibaba, nakatakip pa, takip-takip ng kamay. Hindi talaga siya, yung ni kaunting dumi ay ayaw nating madumihan, no, ng mga magsusubo nito. The pari man yan or yung lay minister. And then, kaya nga yung iba, communion by tongue. Para yung nami-minimize yung contamination. Kasi pag inilagay na nga naman yan sa kamay natin, kung ang kamay natin ay madumi, may contamination na, no? Pero what was good about the COVID, natuto tayo ng hygiene in taking the communion. We spray alcohol na, no? So you will see people spraying alcohol before receiving the communion because we know that that is very sacred. Na kapag sinubo mo yan, hindi siya contaminated. Hindi siya hindi siya madumi. No? Walang kahit anumang bagay na makapagpaparoon sapagkat yan ang ating Panginoong Hesus. Kaya, kapag yan ay tatanggapin natin, kailangan din, hindi yan yung parang, kasi I see people receiving communion na parang kumakain lang ng tinapay. Maraming ganon. Hindi na isa sa puso yung pagtanggap ng banal na ostya. No, lalo na yung mga bata, hindi pa natin masyadong natututunan kung anong kalagayan ng ostya. No? Makikita mo yung mga bata, syempre nag-first communion na yan, pero makikita mo na isa nakangiti or nilalasan. Ano ba lasa? Parang naiintriga, no? So, yung iba naman, matatanda na din, no? Pero, kulang dun sa kataimtiman, the solemnity, yung pagpaparangal, no? Yung pagpapahalaga, reverence, no? Medyo kulang tayo doon. We must take into consideration na ito ang ating Panginoon. Hindi naman tayo kulto, hindi panatiko, hindi ganon, no? But it's just that it is God Himself. Hindi lang yan si Jesus, yan din yung banal na Trinidad. God the Father is there, the Holy Spirit is there, kasi iisa naman sila. So, nire-represent siya ng ating Panginoong Yesus. So, that is the body of Christ and that is not the physical body of Christ. We believe it is Christ Himself. It is Jesus Himself. And the Holy Trinity is present there. Kung kaya, it depends on your belief. Pag tinanggap mo yan and you see that that is just an ordinary bread, then nothing will happen to you. Miss Ben, it will not have very much effect or yung tunay na effect nito, hindi mo maximize, hindi mo take advantage because you're taking it lightly. You're taking it just like an ordinary bread. But remember that that is not an ordinary bread. Before the Mass, before the consecration period, that is an ordinary bread. But after the consecration, after that ritual, no, yung ostya na yan, yung tinapay na yan, the ordinary bread, is not anymore the ordinary bread. It has already been transformed. At ang tawag natin dyan ay transubstantiation. The substance has already changed. The molecular component of the bread has already changed. Hindi na yan ordinaryo. And when you take that small piece of bread, kahit na yung paghati-hatiin pa yung maliit, napakaliit na tinapay na yan, kahit na paghati-hatian pa kasi still the power is there. So, hindi mo pwedeng sabihin, ay, ang liit na lang, ganun. Hindi po ganun ang esensya ng banal na tinapay. Though that is very small. Ang kapangyarihan nito to transform you, to heal you, and to make you a new person, ganun pa din. Kung paanong ang ordinaryong tinapay ay nagbago dahil ito ay naging banal na, ganun din ang isang ordinaryong tao
tayong mga tao, when we take in that bread, nagbabago na rin tayo. Something will happen to ourselves, even on the physical level. Sa physical level, pag tinanggap mo ang ostya, banal na ostya, no? Idagdag natin yung banal na ostya. Ang ating ordinaryong katawang lupa ay nagbabago. The cells in our body change, nagbabago. Hindi natin yan nakikita, but it changes. Hindi mahalaga yung hindi mo nakikita. Kasi physical eyes naman natin, we cannot see the subtlety. Yung pagiging subtle niyan, hindi naman natin yan nakikita. But it really is changing our body, the physical body. And of course, kung ang physical body nababago ng banal na tinapay na yan, ganon din ang ating kaluluwa. Dahil ang tinapay na yan ay pagkain ng kaluluwa natin. It's just a representation kasi the soul or the spirit cannot take the food that it needs. Ngayon, meron tayong mga seremonya para yan ay gawing pagkain ng kaluluwa. And you just have to believe. Yun yung element na kailangan. You have to believe. Otherwise, kung hindi ka maniniwala na yung ordinaryong tinapay na yan ay ang magiging katawan ni Kristo at ang alak na ordinaryo din ay magiging dugo ni Kristo. Pag hindi mo yan pinaniwalaan, there is no element of belief and trust or faith and trust. Wala din po. No? It will not have an effect. Bagamat, meron pa rin naman sigurong konti, no? Pero you will not be able to maximize and optimize the full potential, sabi nga, no? Yung buong kapangyarihan niyan, when you take that bread and you unite yourself to Christ, nagkakaroon kasi yan ng union. Yun na yung union natin, pakikipag-isa sa ating Diyos. Hindi natin ito magawa when we pray and meditate. Wherever we are, we pray and meditate kung hindi man natin magawa. Yung tinatawag na union with God, na katulad ng nararanasan ni Faustina many times. Diyan man lang doon sa Holy Communion, you just have to immerse yourself, you concentrate, and you feel it, and you believe that you are having a union or a marriage, isang pagpapakasal sa ating Panginoon. And that is the gospel for today. Doon sa reading, first reading, and sa second reading in particular, yung nakita ni Juan na may bagong langit at lupa, new heaven and new earth. But we do not have to think of it literally. No, figure of speech yan, and it is coded, parang gano'n. No? So, kahit ngayon, it may be happening already depending on your level of consciousness. If you think that the new heaven and earth is already here, you will act as if the new heaven and new earth is already here, such that when you receive the body of Christ, you know that the new heaven and the new earth is already taking place in you. That is the power of our faith, no? Ganon. At yung faith na yon, may assent of the will, pagsang-ayon ng ating kalooban, ng ating intellect, no? Ng ating intellect. Kasi intellect, hindi yan may intindihan. Yung mga bagay na yun. Kasi nga, hindi yan may papaliwanag. Parang sa science, diba, you have to prove it. Kaya lang, hindi natin magagamit yung scientific processes na yan when it comes to spirituality, because these are things that we do not see. The eyes cannot see, pero nagaganap. At hindi po kailangang makita yan ng ating mga mata, hindi natin kailangang maranasan at maramdaman ang ating five senses to believe that it is happening. Talo tayo, we will be losing kapag in-insist natin that you have to see it to believe it. Sapagkat ang itinuturo sa atin, you have to believe first for you to see it. And when you believe that it is taking place, that it is what it is, yung ostya, no? What it is,
then you will see. Ganun po ang magaganap sa atin. So again, sa atin lahat naman tayo dito naniniwala dyan. Pero kailangan pa rin natin palalimin yung ating pananampalataya upang lubos nating maramdaman yan. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay mananahan. Hindi yan nananahan sa tabernakulo. Pwede natin isipin na gano'n. No? But when we receive the body of Christ during the Holy Communion, si Jesus ay wala na sa tabernakulo. Si Jesus ay nasa atin na. Tayo na yung magiging tahanan nito. And let Him stay there. No? Ilipat natin ang tahanan ng ating Panginoong Hesus mula sa simbahan, mula sa tabernakulo, ilipat natin siya sa ating mga puso, sa ating sarili. Sapagkat kung ang ating Panginoong Hesus ay mananahan sa ating sarili, we are mobile, we go everywhere. No? Hindi naman tayo nasa bahay lang. Ibig sabihin, dala-dala natin si Kristo saan man tayo magpunta. Hindi kailangan na palagi tayong 24 hours nasa loob ng simbahan to experience God, to experience the new heaven and the new earth. Kapag natanggap na natin siya sa ating mga sarili, na nasa atin na siya, nasa atin na siyang sarili, paglabas natin ng simbahan, saan man tayo magtungo, dala na natin si Kristo. Dala na natin ang divine mercy. And we will be affecting many souls. Hindi man na makapunta ang mga kaluluwang yan sa simbahan, hindi sila nakasimba. Kasi ilan ba lang mga sumisimba every Sunday? Hindi naman lahat ng tao, diba? But when we go out of the church, dala-dala natin si Kristo. Ibig sabihin, madadala din natin siya. Sa restaurant kung saan tayo kakain, sa pasyalan kung saan tayo pupunta, or sa bahay natin kung saan tayo uuwi na hindi naman lahat ng mga kasama natin sa bahay ay nakasimba. So that is the power of the host. At sabi niya, here is my repose, dito ako mananahan. So wag mo isipin na physical yan, sa kapilyang yan. Okay, mananahan si Kristo dyan, meron na, si Jesus ay naandyan sa tabernakulo, nasa simbahan din siya. No? But, wag nating panatilihin na si Jesus ay nandun lamang sa tabernakulo. Ilabas natin siya. Ilapit natin siya sa mga tao.